Magsimula tayo ulit, Rian. Hindi bilang dalawang taong nasaktan, kundi bilang mag-asawang pareho pang gustong lumaban. Minsan, gaano man natin kagusto ang isang tao o bagay, ay hindi yun ibibigay sa atin kung hindi pa tayo handa at hindi pa tama ang panahon. Dear Amihan Stories presents Instant Dad to My Wife's Twins. Written by Ate Samuha, 21. I'm sorry, anak. Tinanggihan ni Damien Elbajo ang marriage proposal ng pamilya natin. Malungkot na sambit ni Elton Monteser, ang ama ni Rian. Nagkibit-balikat siya. Wala naman siyang magagawa kung tumanggi ang doktor na napupusuan niya sana. Si Rian Monteser ay 27 anyos at isang grade school teacher. Ang kanyang propesyon ay isang pagpili na taliwas sa inaasahan sa kanya bilang anak ng isang mayamang pamilya. 3 silang magkakapatid. Ang kakambal niyang si Lian ay isang piloto. Kasalukuyan pang nag-aaral ang bunso nilang kapatid na lalaki, si Zachary, na magiging successor ng kanilang ama. Huwag kang malulungkot, sis. Hayaan mo siya. Marami pa naman lalaki dyan na mas gwapo sa kanya. Anang kakambal niya. Hindi naman ako malungkot. Medyo disappointed lang. Sa bagay, walang-wala tayo sa pamilya nila na kilalang mayaman sa bansa. Sabi niya. Nakangiting hinawakan siya nito sa balikat. Mali ka dyan, sis. Iba tayo't iba sila. Hindi natin hinahangad na mas maging mayaman pa, no? Ang mahalaga sa atin ay kaya nating mabuhay at magtrabaho ng pinaghirapan natin. Hindi ba, mami at daddy? Tama ako? Oo naman, anak. Sang-ayon ang ina nilang si Jessa. Hindi yaman ang sukatan ng halaga ng tao. Wika ng kanilang ama, kalmado ang boses. Kundi kung paano siya mamuhay ng may dangal at paninindigan. Tahimik si Rian, ngunit unti-unting lumuwag ang dibdib niya. Kung saan ka man dalhin ng buhay, Rian, basta buo ka sa sarili mo, hindi ka talo. Sabat naman ang kanyang ina. Napangiti siya ng bahagya. Hindi natin kailangang habulin na mas mataas na estado. Ang kailangan lang natin ay buhay na may kapayapaan. At sa sandaling yon, tila mas malinaw sa kanya na ang tunay na yaman ay wala sa pangalan o estado, kundi sa pamilya at sa simpleng buhay na may direksyong pinipili ng buong puso. Inaya na lang siya ng kakambal niya lumabas. Si Lian ay party girl, siya naman ay may pagka-introvert. Wala ka bang flight bukas, Lian? Pwede ka bang uminom ng ganyang karami? Usisa niya na makita ang sunod-sunod nitong pag-inom. Wala sis, next week pa. Tugon nito. Binigyan siya nito ng inumin. Tatanggisan siya na mabilis itong hinawakan ng kamay niya. Ayoko niyan, Lian. Alam mong madali akong malasing. Teacher ako, bawal sa amin yan. Ngayon lang naman, ate. Napangiti siya. Kasi naman, minsan lang siya nitong tinatawag na ate. Madalas ay sis lang. Kumpara sa kakambal niya, mas mature dito sa kanya. At mukhang ate niya dahil palaban ito. Siya naman ay napakatahimik at soft-hearted. Hindi na siya tumanggi at nakipag-inuman na lang. Inaya pa siya ni Lian sa dance floor at humalos sila sa karamihan upang makipagsayaw. Hanggang sa makita niyang isang pamilyar na mukha. Hindi siya nakapagpaalam sa kapatid at agad niyang nilapitan ng lalaki. Damien, right? Anya sabay yakap sa lalaki. Muntik pa siyang matumba kung hindi ito nakaalalay sa kanya. Hi, be careful. Sabi nito na napayakap sa baywang niya. At bakit kilala mo ko? I know you, Damien. Sa inaantok niya mga mata ay tinitigan niya ang binata hanggang sa hindi niya napikilang halikan ito sa labi. Hindi nagprotesta ang lalaki. Sa halip ay hinapit pa siya palapit at hinalikan din siya. Dahil sa kalasingan ay hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari. Samantala'y naalimpungatan si Damien sa tunog ng cellphone niya. Kinapa niya yun sa kama at agad sinagot. Hello? Where are you, anak? Napabalikwas siya ng bango na makilala ang boses ng mami niya. Mom, nasan ka ba, Damien? Tanong nito. Naghihintay kami sa mansyon. Kailangan natin mag-usap ngayon din.
Pinisil niya ang sentido at huminga ng malalim. Pinasadahan niya ng tingin ng paligid. Napansin niyang nasa ibang silid siya. Damien? Hello, are you there? Mommy, I'm sorry. Mahinahon niyang sagot. Ayoko maikasal sa babaeng hindi ko mahal. Sandaling natahimik sa kabilang linya ang kanyang ina bago nagsalita. Come home, Damien. Mag-usap tayo na maayos. Mommy, putol niya. Mas kalmado pero matigas ang boses. Alam ko na kung saan papunta to. Ipipilit niyo pa rin sa akin ang kasal. Alam na ng pamilyang yun na hindi ako papayag sa arranged marriage. Damien! Pasensya na po pero hindi ako uwi. I need space. I want to focus on my profession first. Ako ang magpapasya sa buhay ko, lalo na sa pag-ibig ko, Mama. Iyon ang huling sinabi niya sa kanyang ina bago pinatay ang tawag. Hindi siya sang-ayon sa arranged marriage. Malabong mag-work ang mga ganoon. Bumaba siya mula sa kama para ayusin ang sarili. Natigilan siya na makita ang pulang marka sa bedsheet. Kumunot ang noon niya. Ngayon niya lang naalala ang nangyari kagabi. God, I almost forgot. Malinaw sa kanya na may nangyari kagabi at gusto niyang malaman kung sino ang babaeng nakasama niya. Kinuha niya ulit ang cellphone na tinawagan ng kaibigan. Sumagot naman ito agad. Hello bro, find my woman last night. Putol niya rito. Natigilan ang nasa kabilang linya. Parang pinoproseso pang sinabi niya. O baka wala pa ito sa sariling huwisyo dahil kasama niya itong naglasing kagabi. Oh wait, your woman? Yes, my woman. Teka nga muna, Damien. Naguguluhan ako. Kasasabi mo lang kagabi na ayaw mong magpakasal. Tapos ngayon, may woman ka na agad? Malabo pa yata sa blurred yung sinasabi mo, bro. Natawa pang kaibigan niyang si Benedict. Wala akong oras magpaliwanag. Hanapin mo siya. Binabana niya ang tawag. Nagpatuloy ang mga araw ni Damien. Mas lalo siyang nag-focus sa kanyang propesyon hanggang sa lumipas sa 5 taon. At hindi na niya nahanap ang babaeng nakasama niya ng gabing yun. Sa kasalukuyan, si Damien Elbajo ay isang pediatric doctor sa edad na 37. Mahilig siya sa mga bata, kaya pinili niyang mag-specialize sa pediatrics para tutukan ang kalusugan ng mga sanggol, bata at adolescents. Galing siya sa pamilya ng mga negosyante, pero pinili niya ang ganong profesyon. Pato, pik! Pato, pik! At talo na kita, Kuya Daniel! Masiglang sigaw ng batang babae. Papasok pa lang siya sa klinika nang marinig niya ang mga boses ng mga batang naglalaro sa loob ng playhouse na ipinagawa niya para sa mga pasyente. Lumapit siya at sumilip. Nakita niya 2 batang naglalaro. Wala ang guardian ng mga bata sa loob, kaya lumingon siya sa labas. May babaeng nakatalikod at may kausap sa telepono. Basta kuya, ikaw na rin ang magpaturok sa akin na, talo ka na. Hirit ng batang babae habang pinupulot ang maliliit na bola at hinahagis pataas. Hindi pwede, Rhea, doon. Masakit kayang maturok sa braso. Umiling ang bata. Tumatalbog ang malulusog nitong pisngi. Italo ka kaya, Kuya Daniel. Dapat pala hindi na tayo nagbato-batopik kanina eh. Kung ganyan ka lang naman, ang duga mo talaga, kuya. Ako lang ang mauuna, Rhea. Ganun yun kasi talo ako. Hindi naman pwedeng sasaluhin ko sa'yo, no? Sige ka, kakapitan ka ng bakterya palagi niyan. Gusto mo? Sabi ni Mami, kailangan may protection tayo laban sa flu. Ay, ang hirap naman palang maging bata, Kuya Dan, no? Maraming tusok-tusok sa braso. Masakit kaya yun? Insenteng sabi ng batang babae. Napangiti si Damien sa 2 bubwit. Look, kuya oh, nandito pa yung baka sa braso ko. May ganyan din naman ako, Rhea. Kaya nga sabi ko po, kuya. Umiling si Damien, saka tuluyang pumasok sa klinika. Dumiretso siya sa kanyang kwarto para maghanda. Sinuot niya ang lab gown at agading lumabas. Good morning, Doc. Bati ng assistant nurse niya. Good morning, Nurse Len. Ilan ang pasyente ko today? Tanong niya. Half day lang ako ngayon Alam mo naman, bukas ng kasal ko. Mula nang tumanggi siya sa arranged marriage noon, binigyan siya ng kalayaan ng pamilya niya. Lumipas ang 5 taon na wala pa rin siyang asawa.
Ngayon lang muling ibinalik ng kanyang ina ang usapan ng kasal at wala na rin siyang magagawa pa. 37 years old na siya at alam niyang hindi na siya bumabata. 10 po, Dok. May 2 bata po sa playhouse. Sila na po ba yung unahin natin? Yung ibang bata po kasi kumakain pa eh. Tumango siya. Anong kaso nila? Magpa-flu vaccine po, Dok. Completed vaccine? Tanong niya. Yes po, Dok. According po sa record nila, finish na po ang DTaP, IPV, MMR at varicella. Where's the record, Nurse Nan? Here po. Galing po ito sa doktor nila sa probinsya. Annual po sila sa flu vaccine. Thank you, Nurse Nan. Tawagin mo na sila at dalhin sa consultation room. Utos niya. Sige po, Doc. Habang naghihintay siya, binasa niyang records ng 2 bata. Galing ang mga ito sa probinsya, kaya kailangan niyang maging maingat. Doc, yung batang lalaki pong mauuna. Sabi ni Nurse Lan na makabalik ito. Sige, papasukin mo na sila. Pasok na po kayo, ma'am. Abali siya sa pagsulat ng pangalan ng batang lalaki sa form nang maramdaman niyang pumasok ng pasyente niya. Good noon po, Doc. Bati ng babae. Nag-angat siya ng tingin. Natigilan siya sandali nang magtama ang mga mata nila. Pakiramdam niya ay pamilyar ito, pero hindi niya maalala kung saan niya unang nakita. Magandang babae. Nakasuot ito ng puting blouse at itim na skirt naman pababa. Sa itsura nito ay parang masyado pang bata para maging guardian ng 2 bubuwit. Wow! Ang ganda naman pala rito sa room na to, Mommy. Maraming toys po. Ang masiglang boses ng batang babae ang nagpabalik sa katinuan niya. Kumurap siya at mabilis na tumayo para alokin na maupo ang mga ito. Have a seat, ma'am. Salamat po, Doc. Napahinto siya na marinig ulit ang boses ng babae. May pamilyar sa tono nito, pero hindi niya talaga matukoy. Wow! Ang ganda po ng clinic niyo, Doc. Colorful po. Sabi ng batang lalaki. Nakaupo na ito. Tumikhim siya kumilos na para masikaso niya mga ito. Doc, hindi naman po siguro masakit ang turok, di pa po? Tanong pa ng batang babae. Dahan-dahang nangunot ang noon niya. Iisang mukha ng mga bata. Palipat-lipat tuloy ang mga tingin niya sa kambal. Sa hindi malaman na dahilan, ay bumilis na naman ang tibok ng puso niya. Nang tignan niya ang babae, ay napaiwas ito ng tingin. No, kid. Hindi masakit ang injection. Malumaning ang sagot upang hindi ito matakot. Seryoso po? Hindi niya namalayang nakatayo na ito sa tabi niya. Nakasuot ito ng pink na bestida at puting sapatos. Yes, parang kagat lang ng langgam, munting binibini. Talaga po? Parang kagat lang po siya ng langgam? Tumango siya. Nakagat ka na ba ng langgam? Hindi naman po masakit yung kagat ng langgam. Makati lang po siya. Dito po, Doc, oh. Itinuro nito ang maliit na bahagi ng paa. Umiyak ka ba nun? Hindi po, Doc. How about you, kid? Usisa niya sa batang lalaki. Kumuha siya ng cotton ball na may alkohol at nilinis ang bahagi ng braso na tuturukan. Hindi po, Doc. Muntikan lang po. Magalang na sagot nito. Hindi naman kasi dapat kinakatakutan ng injection. Yung batang hindi umiiyak sa injection, silang matatapang. Papuri niya upang lumakas ang loob ng magkapatid. Marahan siya nakikipagkwentuhan sa 2 bata. Habang malayang ginagawa ang step-by-step na gagawin niyang pagbabakuna sa mga ito. Brave po si Kuya Daniel ko, Doc. Ako lang pong hindi. Singit ng batang babae. Brave kayo pareho, sagot niya. Naaliw siya sa usapan nila. Pakiramdam niya ay matagal na niyang kilala ang 2 bata. Samantalang napakatahimik naman ang ina ng mga ito. Pinapanood lang sila. Look, Mami, oh. Mabait po si Doc. Sabi ng batang nagngangalang Daniel. Nag-angat siya ng tingin. Muling nagtagpong paningin nila ng babae. May pamilyar na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Bahagya itong umiti. Sapat na upang bumilis ng hindi normal ang tibok ng puso niya. Tumutok ulit siya kay Daniel. Are you ready, kid? Nang malinisan niya ang surrounding ng balat ito, ay kinuha niya ang CoolSense handheld device niya at idinikit kung saan siya magtuturok.
Hindi masakit ang injection. Ulit niya para panatag ang bata. Look kid, don't close your eyes. Hinayaan lang niya na panoorin ng dalawang bata ang pagturok niya ng bakuna. Kumpiyansa siya dahil sa gamit niyang cold sense device, isang numbing applicator na ginagamit sa mga bata para mamanhid ang balat bago turukan. Finished. Mabilis ang galaw niya, sanay at diretso ang proseso. Wow, wala nga po siyang sakit, Dok. Ox po palang injection. Namamanghang sabi ni Daniel, nagtamsa pa ito. See, sabi ko sa'yo walang sakit eh. Ikaw naman, munting binibini. Inilipat niya si Daniel ng upuan at pinaupo si Don. Sige po, Dok. Hindi po talaga yan masakit ah. Yes, kiddo. Pasaisipin mo lang na parang kagat lang ng langgam. Maraming batang natatakot sa injection, kaya sinisigurado niyang hindi magkakaroon ng trauma ang mga ito. Magsisimula na tayo. Mahinahong sabi niya. Yes po. Tumango ang bata at pinanood siya. Ready? Opo, Dok. Ginawa niyang parehong proseso. Pagkuwa'y maayos na natapos ang bakuna ng dalawa nang hindi umiiyak. Samantala, hindi makapagsalita si Rian sa nakikita niya. Nakatayo lang siya, pinagmamasdan ng dalawang anak at ang doktor. Salamat, Dok. Mahinang sabi niya. Walang anuman, ma'am. Inabot nito ang reseta. Bili na lang ito, baka lagnatin ng mga anak mo. Opo. Naging single mom si Rian. Hindi niya pinagsisihan ang nakaraan niya, kahit pa iyon ay naging simula ng lahat ng komplikasyon sa buhay niya. Dahil ang lalaking nakasama niya ng gabing yun, ay ang doktor na kaharap niya ngayon, si Damien Albajo. Ang lalaking tumanggi sa kanya noon bilang mapapangasawa at ngayon ay ama ng mga anak niya. Mag-aapat na taong gulang pa lang ang kanyang mga anak na sina Daniel Reven at Rhea Don. Salamat po ulit, Doc. No problem. Paglabas sila ng consultation room, tumunog ang cellphone niya. Mommy? Sagot niya agad. Saan na kayo, anak? Tanong ng kanyang ina. Sinabi ko na po sa inyo, ma'am. Dumaan po muna kami sa pedya. Hindi pa tapos? Tapos na po. Bibili pa kami ng gamot, baka lagnatin ng kambal. Sagot niya. O sige anak, aasahan kita. Huwag mo sana kaming ipahiya ha? Ikaw na lang ang pag-asa namin. Napabuntong hininga si Rian. Ay ma'am, puro na lang arranged marriage ang sistema niyo. Tignan niyo, umalis ang kakambal ko dahil dyan. Lumuwas sila mula sa probinsya kung saan sila nanatili sa loob ng 5 taon dahil ginulis siya ng kanyang mga magulang. Nawala ng kontak ng mga ito sa kakambal niya, kaya siyang napilitang pumalit sa magiging bride ng lalaking dapat sana ay para sa kapatid niya. Sige na mami, mag-usap tayo mamaya. Pinatay na niya ang tawag. Alam niyo po ba, Mami? Tawag ng anak niyang babae. Yes, anak? Kamukha po ni Kuya Dan yung doktor kanina, Mami. Sabi nito. Kahit nga ikaw dun, kamukha mo yung doktor. Sabi ni Daniel. Sus, kayong dalawa talaga. Ang dami yung napapansin na hindi ko napapansin. Kunwaring sabi niya saka ginulo ang buhok ng mga ito. Tumawa ang kambal at hinawakan ng magkabila niyang kamay habang naglalakad na sila palabas ng klinika. Hindi naman talaga niya inaasahan na makikita niya ngayon si Damien. Hindi niya kasi agad nabasa ang pangalan nito sa labas. Rian, you and the man who was supposed to be part of your life have crossed paths again. Bulong niya bago siya pumara ng taxi. Tumingin pa siya sa klinika. Baka isang araw ay pwede siyang pumunta doon. Kapag handa na siyang magsabi ng tungkol sa kambal, kukuha lang siya ng lakas ng loob. Kinabukasan, abot ang kaba ni Rian. Nasa hotel room na siya. Sa isang sikat na hotel gaganapin ang kasal. Nakaupo siya sa paanan ng kama. Suot ang wedding dress ni Rian, nakasyang-kasya sa kanya. My God, Lian, nasan ka na ba? Sinusubukan pa rin niyang tawagan ng kakambal, ngunit sadyang hindi na ito makontakt. Ma'am, napatingin siya sa staff ng hotel, lumapit sa kanyang babae. Ano yun? Tanong niya. May inabot itong folder. Pinapapirma na po agad sa inyo marriage contract, ma'am. Naguluhan siya kung bakit pinapirma agad siya. Hindi ba dapat after ng ceremony ng kasal? O baka
Urgent daw po ito, ma'am. Malapit na po magsimula ang ceremony. Wait, miss. Yung mami ko, pwede bang papuntahin mo siya dito? Kahit ang daddy ko na lang? Kinakabahan niyang tanong. Ayaw niyang pumirma dahil hindi naman niya alam ang signature ni Lian. Magsasalita pa sanang babae nang may kumatok sa pinto. Ma'am, standby na po kayo. Ha? Mas lalo siyang nataranta. Hindi na alam ang gagawin. Hanggang sa may matangkad na lalaki ang pumasok sa loob. Sir, hala, bawal po kayo rito. Why not? I want to see my bride before our wedding. And what happened? Bakit parang nagkakagulo kayo? Nanlamig ang mga kamay ni Rian nang marinig ang tinig ng lalaki. Pamilyar sa kanya at hindi naman siya pwedeng magkamali. Boses iyon ni Damian. Baka mali lang ako. Imposibleng siyang ikakasal. Tanggi niya. Pumikit pa siya at pagmulat niya ay 2 pares ng leather shoes ang bumungad sa kanya. Bumilis lalong tibok ng puso niya. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin at doon siya napasinghap. Nakasuot si Damian ng tuxedo na lalong nagpaangat sa kagwapuhan nito. Nakasuksok ang isang kamay nito sa bulsa ng pants ito. Damian, hindi siya sigurado kung narinig nito ang pagbanggit niya ng pangalan nito. Ngunit umangat ang sulok ng mga labi nito. So, it's you. Seryosong sabi nito. Mataman siyang tinitigan sa mukha na para bang sinusuri siya nito. What are you doing here? Ang sungit naman ng bride ko. Ngayon nga lang kita nakita dahil biglaan din ang kasal natin. Pero ikaw, kilala mo na ako agad. Hindi niya alam ang isasagot. Hindi ba nagkita mga ito kahit sa pagkuha ng marriage license? Hindi naman niya magawang magtanong. Sign the marriage contract. Bakit pipirma agad? Wala tayong witness. Hindi ba after pa dapat ang kasal? Pagdadahilan niya. May pala ka bang takasan ako? I won't let you, Miss Bride. Humarang pa ito sa tapat niya. Wala akong balak tumakas. Kasi naman, Damian, wala siya nagawa nang itayo na lang siya nito bigla at kinuhang folder. Pwede mong pirmahan yan sa harap ni Father. Ano? Sa haba ng wedding gown niya ay nahirapan siyang maglakad. Sa katunayan, naisip na niyang umatras pero hindi niya magawa dahil sa respeto niya sa kanyang mga magulang. At isa pa, si Damian ang groom, ang ama ng mga anak niya. Let's go. Natuloy nga ang kasal nila at pumirma siya ng marriage contract. Hindi niya alam kung namamalikmata lang ba siya dahil ang nabasa niyang pangalan ay hindi Lian, kundi Rian. Baka L yun, hindi R. Pero signature ko, my God, napatakin pa siya sa bibig. Wife, are you okay? Nanlaki ang mga mata niya nang maramdaman ang mainit na kamay ni Damian sa likod niya. Kanina ka pa parang wala sa sarili. Sabi nito. Nauuhaw lang ako. Kukuha muna ako ng tubig. Anya. Nang akmang aalis na ay mabilis siyang nahapit ng lalaki sa bewang. I can get it for you, wife. Or better, pumunta na tayo sa table natin. Nasa reception na kasi sila. Isa pa sa napansin niya ay hindi masyadong marami ang bisita. Parang pamilya lang nila ang mga yon. Natapos ang araw na pagod si Damian. Nasa bahay na sila ngayon. Kapwa sila pagod kaya wala pa silang oras na mag-usap. Pero nang maalala niyang may 2 anak ang babae ay kusa na siyang nagsalita. Hey, pukaw niya sa atensyon ng asawa. Hawak nito ang cellphone. Bakit? Casual nitong tanong. Kanina ko pa gustong itanong to eh. Ikaw yung kahapon, di ba? Diretsong tanong niya. Hindi naman siya ulyanin para hindi maalala ang unang pasyente niya kahapon. Lalo ng 2 bubuwit na panayandaldal sa kanya. Nanigas ito at naglumikot ang mga mata. Ano bang dapat kong sabihin? Huwag ka na magsinungaling, Rian. Ikaw ang babae kahapon. May 2 kang anak, right? Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Rian? Yes, ikaw si Rian Montesera. Bakit mo pinagdududahan ang pangalan mo? Kunot noon yan tanong. Nabasa yung pangalan ng guardian ng 2 bata, kaya malamang matatandaan niya rin ang pangalan ng babae. Isa pa, nabasa kong pangalan mo sa marriage contract. Sigurado ka bang Rian Montesera ang nabasa mo? Wife, malinaw ang mga mata ko. Bakit mo tinatanong yan?
Excuse me, magbabanyo lang ako. Babalik ako mamaya para makapag-usap tayong dalawa. Paalam nito bigla. Nagmamadali itong umalis sa harapan niya. Nagsalubong lalo ang mga kilay niya. Dala-dala pa nito ang cellphone kahit sa banyo lang magtutungo. Saan ko ba ulit siya nakita? Pamilyar talaga siya, hindi ko lang maaalala. Anya. Ang totoo, hindi pa niya nakitang bride niya kahit kailan dahil ang mga magulang lang naman niya ang nagpilit niyo. Ang marriage license ay ang substitute lang niya ang kumuha. Ginawan lang yon ng paraan ng mga magulang niya dahil nasa ibang bansa siya noon para sa isang conference. Maya-maya, bumalik na ang asawa niya. Umupo ito sa sofang katapat niya. Damian, hindi mo ba alam na may kakambal ako? Usisa nito. Ibang hatid sa kanya na marinig ang pangalan niya sa asawa. Sabi nga ni Mami, may kakambal ka. Wika niya, bahagya itong tumango. Hindi mo ba naisip na baka nakilala mo kahapon ay hindi ako? Pero ikaw si Rian, malakas ang kutob kung ikaw ang pumunta sa kliniko kahapon. Kasama si Nadon at Daniel. Di ako magkakamali. Umiling pa siya. Mahusay siyang mangilatis ng tao. Paano kung hindi ako yon? Stop making me confused. Kilala kita, Rian. Napabuntong hininga ito. Sandali itong natahimik bago muling nagsalita. Pasensya na, Dok. Pero okay lang ba sa'yo na pinakasalan mo isang babaeng may 2 anak na? Pinagkasundo lang tayo. Wala akong magagawa. Dahil nandito na tayo, harapin na lang natin na maayos, Rian. Napatingin ito sa kanya, halatang hindi makapaniwala. Seryoso ka ba, Dok? Wala ba tayong agreement? I'm 37. Susubukan nating mag-work ang relasyon natin. Kung hindi, we'll decide later. Seryoso ka ba? Wala ka bang girlfriend? Sunod-sunod na tanong nito. I'm single at kung gusto mo, pwede mo dalhin dito sa bayan mga anak mo. Mas mabuti kung sama-sama tayo. Tila hindi ito makapaniwala sa tinuran niya. Ang paniniwala niya sa pag-ibig ay para yung bulaklak. Kusa yung uusbong at magiging maganda kung nasa tamang lugar. Umaliwala sa mukha ni Rian. Halatang nagustuhan ang question niya, ngunit tila may pag-alinlangan din doon. You're not joking, right, Damian? Mahirap kasi ang sitwasyon natin. Parang nangangapa tayo. Nagsisimula pa lang tayo, hindi pa natin kilalang isa't isa. Mas maganda kung nandito sa bahay ang mga bata para mas maging normal at mas makilala natin ang isa't isa. Okay lang ba sa mga magulang mo? Sa ayaw at sa gusto nila, Rian, wala na silang magagawa. Isal na tayo, baka may alam na sila tungkol doon. Salamat, Doka. Wala nga naman, matulog ka na. Bukas, susunduin natin ang mga bata. Gamitin mo muna master's bedroom. Sabi niya at nauna nang tumayo. Sa katunayan ay walang kaso sa kanya kahit may mga anak ng asawa niya. Wala siyang naramdaman na pagkadisgusto. Kasi aminado siyang nagugustuhan niyang ideya makasama sa iisang bubong ang mga batang nakilala niya kahapon. At para sa kanya, hindi kabawasan sa pride na maging asawang isang single mother. Hindi pa man niya kilala ng lubusan ng asawa, ay malaki na ang respeto niya rito. Kinaumagahan, lula na sila ng sasakyan papunta sa mansyon ng kanyang biyanan. Susunduin nila ang mga bata. Mommy! Sabay-sabay na sigaw ng kambal na makita silang papasok na. Mom, I'm sick po last night pero wala ka po. Sabi ng batang babae. Hey baby, I'm sorry, wala si mommy. Sagot ni Rian habang niyayakap ang anak at hinahalikan nito sa noo. Ikaw Dan, nilagnat ka ba? Tanong naman ito sa anak na lalaki. No, Mommy. Strong po ako. Si Yaya at Mamita lang po kasama namin kagabi, Mommy. Kawawa po si Don. Mainit po siya. Tinahanap ka pa. I'm sorry baby, hindi na mauulit. Sinilat nito noo at leg ng anak. Nakita ni Damian kung paano alagaan ni Rian ang mga anak nito. Isa lang ang ibig sabihin nun. Mabuting ina ang napangasawa niya. Napatingin naman sa kanya ang batang lalaki. Wow, Dok mabait. Ngumiti siya sa itinawag ni Daniel sa kanya. Dok mabait, you're here po pala. Yes, I'm here. Tumingin siya kay Rian. Baka nakalimutan mong may kasama ka. Mahinahong sabi niya. Sorry Doc. Sagot nito bahagyang nainang. Baka gusto mo ko ipakilala sa kanila. Sa question niya sa asawa. Pinagtasampa niya ito ng kilay. Kumunot naman na noon ito
Alam niyang naguguluhan ito sa sinabi niya. Pwede naman ako maging second daddy nila. Basta wala akong maapakan na iba riyan. Marahan itong umiling. Wala, Doc. Just call me Damien. Tinawag mo na akong ganong kagabi, kaya panindigan mo na lang riyan. Nakangiting sabi niya. Napakagat ito sa labi bago tumango. Mommy, bakit mo pala kilala si Doc? Inosenteng tanong ni Don. Come, ipapakilala ko kayo. Anang asawa niya. Inilapit ito sa kanya ang mga anak. Lumuhod naman siya upang magpantay ang mga mukha nila. Doc, ito po si Daniel Reven. Pakilala ni Rian sa anak na lalaki. Ito naman po si Rhea Don. Hi, Daniel and Don. I'm Doc David. But you can call me Daddy from now on. Nanlaki ang mata ng kambal. Daddy po? Tanong ni Daniel halatang excited. Yes, it's Daddy. Sagot niya. Mommy, siya po daddy namin, si Doc po. Napatulan pa sa tuwa si Don. Umiling ang mami nito. Ha? Hindi po siya, Mommy. Malungkot na tanong naman ni Daniel. Hey kiddo, you can call me Daddy just like I said. Ako magiging second daddy niyo because your mom and I are already married. Paliwanag pa niya upang mas maintindihan ng mga ito. Wow, bakit wala po kami sa kasal, Mommy? Hysterical na tanong ni Don. Apo, nagsimula na sumamang pakiramdam mo kaya hindi ka na nakasama kahapon. Paliwanag ng mother-in-law niya. Napatango ang bata at sabay lumingon sa kanya mga ito. Yay! I have a daddy na! Sigaw nito. Lolo, Mamita, narinig niyo po ba yun? Daddy na namin si Doc mabait! Yay! Oo nga, apo. Bigla siyang niyakap ng Don. Daddy? Daddy ko? Ulit ito habang nakakapit sa leeg niya. Muntik na siyang matumba kahit nakaluhod naman siya. Rhea Don, hindi naman siya totoong daddy natin. Sabi ni Daniel. Second daddy lang siya, di ba? Ah, kahit na. Daddy ko pa rin si Doc mabait, Kuya Dad. Basta daddy ko na siya. Yumakap din si Daniel sa kanya. Nakangiting ikinulong niya ang maliliit na katawan ng mga bata sa kanyang bisig. Pakiramdam niya ay tunay niyang anak sina Don at Daniel. Tila lumulukso kasi ang dugo niya. Ikaw muna ang daddy namin, Daddy Doc ha, hanggat wala pa kaming daddy. Ani Don. Masuyo nitong hinaplos ang kanyang pisngi na ikinapikit niya. May kumirot sa dibdib niya at hindi niya napigilan ang mapaluha. Sure, baby. Sagot niya. Why are you crying, Daddy? Pinunasan naman ni Daniel ang pisngi niya. Happy lang si Daddy. Hindi niya alam kung bakit, pero iyon talaga ang nararamdaman niya. Masaya siya sa presensya na mag-iina. Tama na yan, kumain na muna tayo. Baka hindi pa kayo kumakain ng agahan. Anyaya sa kanila ng father-in-law niya. Tara na po, Daddy. Chorus ng kambal. Let's go, twins! Anyaya ni Zachary, ang bunsong kapatid ng asawa niya. Hindi nakatakas sa paningin ni Damian ang pasimpleng pagpunas sa mga luha ni Rian. Dahan-dahan siyang lumapit at nanigas ang katawan nito sa biglaan niyang pagyakap. Damian, thank you. Pakiramdam ko may mga anak akong nawawala. At ngayon, nahanap ko na Rian. Damian, I'm sorry. Nagsalubong ang kilay niya sa sinabi nito. Bakit ka nagsorry? Usisa niya, saka bahagyang umatras. Sinilip niyang maganda nitong mukha. Rian. Basta sorry. Tayo na, nagugutom na rin ako. Nauna itong naglakad. Ngunit bago pa ito makalayo, ay mabilis niyang hinabol at hinawakan ang kamay nito. Nang tumingin ito sa kanya, ay binigyan niya ito ng matamis na ngiti. Maya-maya ay iniwan na muna ni Rhea ng mga anak niya kay Damien. Naglalaro ang mga ito sa hardin at dinig na dinig ang matitinis na tawa ng mga ito sa balkonahe ng bahay nila. Naroon din ang bunso niyang kapatid na si Zachary. Ma'am, Dad, nakontak na ba niya uli si Lian? Nasa na raw po siya? Tanong niya sa mga magulang. Unang napabuntong hiningang kanyang ama at umiling. Nakapatay ang cellphone ng kapatid mo, anak. Dad, nag-aalala na po ako sa kanya. Kahit po sa akin hindi siya tumatawag o mag-text man lang. Problemadong sambit niya.
Hintayin na muna natin siya, anak. Alam ko na sa maayos sa kalagayan naman ang kakambal mo. Wika ng mami niya. Hindi ko po alam, mama. Hindi po ako kumpante. At itatanong ko lang po kung bakit pangalan ko nakalagay sa marriage contract. Ma'am, Dad. Usisa niya sa mga magulang. Ang ama niya nagpaliwanag. Yung kakambal mo kasi, Rian, paplano na talaga niyang hindi sumipot mula sa umpisa pa lang. Kaya pangalan mo nakalagay doon. Hindi po ba nila yon chinek, Dad? Lalo na po si Damian. Baka po alam niya si Lian ang pakakasalan niya. Hindi, anak. Alam mo dati na tayo nakipagkasundo sa kanila. Kami ang nag-asikaso. Anang mami niya. Pero bakit sa dinami-rami po na lalaki si Damon Elbaho pa, Dad? Mommy. Bumuntong hininga ang daddy niya. Kagustuhan yun ng kapatid mo, anak. Kagabi kasi hindi niya inaasahan na makikilala siya ni Damian. Kung hindi nito binanggit ang mga anak niya, ay magpapanggap talaga siya bilang si Lian. Pero kahit pangalan niya ay natandaan ito. Ngunit magagawa pa ba niya yun kung pangalan naman pala talaga niya ang nakasulat sa marriage contract? Tumawag muna siya sa mga magulang upang ipaalam ang bagay na yun. Natatakot siyang maging komplikado lang ang lahat. As in, hindi po niya alam na piloto dapat ang asawa niya at hindi grade school teacher. Paninigurado niya. Wala kang dapat ikabahala, anak. Hindi ka magpapanggap bilang kakambal mo kasi kayo pa rin ang kasal. Anang mami niya saka siya hinawakan sa kamay. Natatakot lang po ako kapag nalaman niya hindi naman talaga akong pakakasalin niya at masasaktan po mga anak ko. Anas niya. Niyakap lang siya ng ina at hinagod ang likod niya. Magiging maayos ang lahat, anak. Pag-aalo ng daddy niya. Pagkatapos niyon ay inaya sila ni Timia na pumunta sa bahay ng parents ito upang ipakilala ang mga bata. Pinanlamigan siya ng mga kamay dahil doon. Are you okay? Bakit ang lamig ng kamay mo? Tanong ng asawa niya. Hindi niya namalayang nakahawak na pala ito sa kamay niya. Sigurado ka ba sa desisyon mong ito, Damian? O sisa niya. Gumiti ito at marahan tumango. Ayokong masaktan ng mga anak ko. Alam ko kung gaano mo kamahal ang mga anak mo, Rian. Nandito na tayo. Kailangan natin itong harapin. Ayokong itago tungkol sa kanila. Kung alam lang ng asawa niya ang buong katotohanan, ay baka magalit pa ito sa kanya. Kapag nangyari yon, ang kambal niya maapektuhan. Subalit ang negatibong reaksyon na inaasahan niya ay hindi nangyari. Dahil nang makita sila ng mga in-laws niya, ay tumakbo palapit sa kambal ang mga ito, na para bang inaasahan din talagang makilala ang mga anak niya, kahit wala silang sinabi na may mga kasama sila. Iha, tawag sa kanya ng mother-in-law niyang si Mami Ruthie. Ano po yon, Mami? Magalang niyang tugon. Nakangiting sinuri nito ang mukha niya. I'm proud of you, Iha. I know you've been through a lot, so don't think about things that will only stress you. Tanggap namin ang aming apo. Magiliw na sabi nito. Sa halip na makahinga ng maluwag, ay bumigat lalo ang kanyang dibdib. Pinili ni Rian na itago ang katotohanan, hindi para manakit, kundi para protektahan ang kanyang mga anak. Ngunit alam niyang darating ang araw na kahit gaano pa yun kabigat, kailangan niya ring ipagtapat. Dahil hindi siya pwedeng magtago habang buhay at kailangan niyang maging matapang para sa mga batang umaasa sa kanya. Marunong po ako magtanim, Lola. Pagbibida ng anak niyang babae. Magiliw itong nakikipagkwentuhan sa mga magulang ni Damian. Talaga? Bakit ka naman nagtatanim? Ang lit-lit pa ng mga kamay mo, apo. Malambing na sabi ng lola nito, hinahaplos ito ang buhok na bubuy. Kasalukuyan na silang nasa sala. Tahimik niya lang pinagmamasdan ng mga ito habang katabi niyang nakaupo si Damian. Help po namin lagi ni Kuya si Mami, Lola. Maganda po dun sa province namin. Nakapunta na po ba kayo doon, Lolo, Lola? Kuwento ni Don. Anong probinsya ang tinutukoy ni Don? Nagtatakang tanong ni Damian sa kanya. May bahay kami sa Negros Occidental. Doon ako nagturo sa loob ng 5 taon. Pahayag niya. Umaliwanag sa mukha ni Damian. Negros Occidental? Kung ganon, alam mo nga Hacienda Elbaho riyan. Nakatira doon ang lolo at tiyuhin ng asawa mo, Iha. Siya naman ang nabigla. Madalas ko pong naririnig sa lugar namin pero hindi ko po alam na pamilya niyo rin po palang may-ari ng asyenda.
Sabi niya na sinabayan ng marahan na pag-iling. Bakit kayo nagstay sa Negros Occidental, Rian? Tanong ng asawa niya. It has always been my dream to live a simple life in the province. Malayo sa magulong lungsod at maganda yun para sa mga bata. Anya't napangiti. No wonder you became a grade school teacher, Iha. Sabad ng father-in-law niya. Pero paano yan, Iha? Nasa Maynilang klinika ni Damian. Napahinto siya sa sinabi ni Mami Ruthie. Ayaw pa naman ang anak namin na manatili sa probinsya ng lolo niya. Usal ng ama nito. Nang tignan niya si Damian ay napapisil na ito sa tungki ng ilong. Hindi naman po yung problema sa akin. Mag-adjust po ako, Mami Ruthie at Daddy Kaela. Naramdaman niyang natigilan ng kanyang asawa, ngunit hindi niya ito nilingon pa. Paano ang mga bata? It's okay po, Lola. Mag-a-adjust din po kami basta kasama namin si Daddy. Masayang sigaw ni Don, napapalakpak pa ito. Opo, okay lang po sa amin. Dito na rin po kami mag-aaral ni Don. Suggestion ni Daniel. Mabilis lumipas sa mga araw. Nasasanay na si Damian sa presensya ng mag-iina. Good morning, Daddy ko. Masiglang bati ni Don. Breakfast is ready na po. Pagmulat pa lang ng mga mata niya ay maamong mukha na ni Don ang unang bubungad sa kanya. Minsan iniisip niya na siya talagang totoong ama ng kambal. Umabot na rin siya sa puntong magpapa-DNA test. Pero ayaw niyang masaktan kasi alam niyang negatibo ang lalabas sa resulta. Good morning, Don. Where's your mama, anak? Malambing niyang tanong sabay halik sa malusog nitong pisngi. Nasa kwarto po ni Kuya Dan. Hindi pa po siya gising, Daddy. Papaluin siya nun ni Mami sa hip. Wika nito, mahina siyang natawa. Bakit? Namamalo bang mami mo doon? Opo, Daddy. Lalo na kapag makulit ka. Anito, nangingiting tumango na lang siya. Sunday ng araw na yon, kaya family bonding nila. Pinaninindigan na ni Damian ang pagiging ama niya sa dalawang anak ng asawa. Subalit nararamdaman niyang malayo pa rin ang loob sa kanya ni Rian. Casual pa ito kung mag-usap sila. Kaya masasabi niyang wala pang progreso ang relasyon nilang mag-asawa. Ngunit nagugustuhan na talaga niyang asawa. Maalaga ito at maasikaso. Kahit madalas ay nahihiya pa sa kanya. Let's go, anak. Anyaya niya. Bumangon na siya at binuhat si Don. Yumakap ang maliliit nitong mga braso sa leg niya. Good morning, Daddy. Bati ni Daniel paglabas nila. Good morning to Daniel. Kahit buhat-buhat niya si Don ay lumuhod pa rin siya upang halikan sa noo si Daniel. Kaya natuwa ito. Napatingin naman siya sa asawa. May bahagya itong ngiti sa labi. Good morning, wife. Good morning, Damian. Sagot nito, saka nag-iwas ng tingin. Daddy, wala bang kiss si Mami? Tanong ni Don. Si Mami lang po yung walang kiss. Kami ni Kuya may kiss ka po, Daddy. Hindi po bang Mami at Daddy ay nagkikiss? Kahit sa cheeks lang po? Don, anak. Marahan na si ni Rian sa anak nila. Nang makita niya ang pamumula na magkabilang pisngi nito, ay bahagyang umangat ang sulok ng mga labi niya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, Damian? Isang halik lang daw sa pisngi, Rian. Ano? Opo, enough na pong kiss sa cheek, Daddy. Tuwan-tuwang sabi ni Don. Tumingin siya sa kanyang asawa. Humihingi siya ng permiso. Kahit naman kasi mag-asawa na sila, nire-respeto niya ito. Dahil sa sistema nila, gumagawa pa lang sila ng pundasyon. Mommy? Tawag ni Daniel. Please po, Mommy. Kiss mo na si Daddy para happy na po kami. Dagdag pa ni Don. Napabuntong hininga si Rian. Saka lumapit at hinalikan siya sa pisngi. Napatili ang kambal sa tuwa. Kayong dalawa, kumain na nga lang tayo. Sigaw nito saka naunang umalis. Nagkatinginan silang tatlo at nakipag-apir siya sa mga anak niya. Let's go, Daniel. Inilahad niyang kamay kay Daniel. Nasanay siyang may dalawang bata sa paligid. Sa isip niya, gusto niya ring akuin ang legal sina Don at Daniel. Kaya nagpa siya siyang kausapin ng asawa. Wala sa kanya kung hindi niya kadugo ang mga ito. Ang mahalaga sa kanya ay buo ang pamilya. At isang gabi, ay nagpa siya siyang sabihin ang desisyon na nais niyang maging legal na ama ng mga bata. Wife,
Tawag niya. Abala si Rian sa pagtupi ng damit nila. Wala talaga siyang maipupuna sa asawa. Napaka-maasikaso nito. Hmm? May sasabihin ako. Sabi niya saka umupo sa harap nito. Ano yun, Damian? Hindi agad sumagot si Damian. Pinag-isipan niya muna ang sasabihin. Mata pa niyang tinitigan ng asawa. Habang sa kabilang banda, si Rian naman ay nakaramdam ng kaba. Nakatitig lang sa kanya si Damian na parang may nalalaman na ito. Ano nga yun, Damian? Bakit hindi ka magsalita? Ilang gabi ko itong pinag-isipan, Rian. At alam kong wala akong pagsisisihan sa desisyon ko. Gusto kong maging legal naman ng mga bata ko. Bibigyan mo ako ng karapatan sa kanila. Lumakas ang tambol sa kanyang dibdib. Ano? Kung wala naman ang tunay nilang ama, ako na lang, Rian. Tanggap ko sila at tanggap kita. Damian, magagalit ka ba sa akin kapag may ipagtatapat ako na matagal ko nang itinatago sa'yo? Natigilan ito at halatang naguguluhan sa sinabi niya. Sabihin mo, makikinig ako. Napapisil siya sa mga daliri at kinakabahan. Pero hindi habang buhay ay kaya niya yung itago sa asawa. Kung simulat sa Paul ay may karapatan na talaga ito. Naalala mo ba, 5 years ago na pinagkasundo ka na dati ng mga magulang mo? Tanong niya at hindi naman nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. May kinalaman ba yun sa tinatago mo sa akin, Rian? Marahan siyang tumango. Ako dapat na mapapangasawa mo ng Damian. Pero tumanggi kang pakasalan ako. Pahayag niya at mawang na ang labi nito sa gulat. I didn't know that, Rian. Hindi pa ako handa nun. At masaya ako makikasal ako sa babaeng hindi ko mahal. Naiintindihan kita. Pero naalala mo rin bang pagkatapos ng araw na yun ay pumunta ka sa bar? Rian, paano mo nalaman yan? Ako ang babaeng lasing na lumapit sa'yo ng gabing yun. Ako nakasama mo nun. Mahinang saad niya. Parang nanlalambot ito sa revelasyong ipinahiyag niya. Kung ganon, God. Napahilamos ito sa mga palad at kitang-kita niya kung paano nanginig ang balikat ito. Hindi mo kailangang makiusap sa akin na gawing kanigal ng ama ng mga bata. Kasi Damian, talagang may karapatan ka sa kanila. At ikaw talagang biological father ni Nadon at Daniela. Nag-angat ito ng ulo at sumalubong sa kanya ang namumula nitong mga mata. Ako ang tunay nilang ama. Pero hindi mo agad sinabi sa akin. Rian, alam mong mahal ko mga anak mo, tanggap sila. Ngunit inilihim mo pa rin ang tungkol sa kanila. May hinanakit itong tanong. Naninikip ang kanyang dibdib dahil ramdam niya ang sakit na ibinigay niya sa asawa. Ano ko sila, Rian? Dapat sinabi mo na agad sa akin. Pinagmukha mo naman akong tanga eh. Napapapikit siya nang magtaas ito ng boses. I'm sorry. Natakot lang ako, Damian. Saan ka matatakot? May karapatan naman ako malaman yun. Ako yung daddy nila. Dapat sinabi mo na agad. Napatayo na ito. Ramdam niyang inis at galit ito sa kanya. Tumayo na rin siya. At kahit nakakaramdam din ng kaba ay nilalabanan niya yon. Dapat bang naghintay ako na magising ka ng araw na yon? Dapat bang pinilit kong panagutin ka sa nangyari noon? Yes! Para wala akong masasayang na panahon na dapat kasama ko mga anak ko, Rian. Sigaw nito at mapaklas siyang natawa. Damian, nakalimutan mo na ba sinabi mo kanina? Kapag ginawa ko yun ay mapipilitan kang pakasalan ako kahit hindi mo naman ako mahal noon. I don't care. Kung alam kong may pananagutan ako ay handa akong pali ng pangakong ikakasal lang ako sa babaeng gusto ko. Pero hindi ako ganun katapang para harapin ka. Natatakot ako na baka tanggihan mo na naman ako. Naluluha niyang sambit at lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Gusto ko ring mabigyan ng kumpletong pamilya ang mga anak natin. Pero hindi mo ako masisisi kung bakit pinili kong akuin na lang ang lahat. Dapat sinabi mo pa rin. Naiiling na sambit ito. Tumaas lalo ang tensyon sa pagitan nilang mag-asawa. Dapat sinabi mo, Rian. Mommy, Daddy Doc, nag-aaway po ba kayo? Boses si Daniel ang sumingit sa kanila. Ay, baka po kuya nagpa-fight sila. Si Daddy Doc sumisigaw tapos si Mommy umiiyak. Kumihikab na sambit pa ni Don. Mabilis niyang pinunasan ng mga luha sa kanyang pisngi
Hindi kami nag-aaway ng mami niyo. Agap ng asawa niya sa kanilapitan ng mga bata. Daddy Doc, wag mo po sanang aawayin si Mami ha. Love po namin siya ni Kuya. Dapat po love mo rin siya, Daddy. May lambing na sambiti doon. Napapasulya pa ito sa gawin niya. Hindi niya tuloy mapigilan na mapangiti at ang bigat sa dibdib niya ay gumagaan kahit papano. Hindi ko inaaway ang mami niyo. Nag-uusap lang kami. Paliwanag ni Damian. Talaga po, Daddy Doc. Kung hindi po kayo nag-aaway ni Mami, sige nga po, mag-holding hands kayo. Makulit na sa ni Daniel. Nagkatinginan pa sila ng asawa niya, pero siyang unang umiwas ng tingin. Tara na sa kwarto, Daniel, Don. Matulog na uli kayo. Anya, pero parehong umiling ang mga bubuit. Dapat po makita na muna namin na hindi talaga kayo nag-aaway ni Daddy, Mami. Giit pa ni Daniel. Mariin siya napapigil. Ngunit naramdaman niyang humakbang palapit sa kanya si Damian. Iiwas pa sana siya nang hinawakan na siya nito sa kamay at pinagsiklo pa nito ang mga daliri nila. Okay na, kids. Itinaas pa nito ang mga kamay nila. Napatango sina Daniel at Don na para bang satisfied ng mga ito. Daddy Doc, kiss mo nga si Mami sa cheek. Don, mariin na sambit niya sa pangalan ng bunso nila. Kidding, Mami. Sige, tara na po, matulog na tayo. Nang unang bumitaw ang asawa niya ay nakaramdam siya ng paninikip sa dibdib. Lumapit na rin ito sa mga anak nila. Let's go, kids. Tabi-tabi tayo matutulog. Yay! Nang nasa kwarto na silang apat ay nakatulog ng kambal. Nanatili namang nakaupo si Damian at pinagmamasdan lang ang mga anak nila. Naririnig pa niya ang pagsingot-singhot ito. Damian, matulog ka na. Pukaw niya sa atensyon nito, pero hindi siya nito pinansin, ni hindi sumulyap sa kanya. Napabuntong hininga siya at hinayaan na lang ito. Wala siyang magagawa kung galit sa kanyang asawa niya. Naiintindihan naman niya yon, pero sana maisip din ito ang takot niya noon na harapin ito. Kinaumagahan ay nagising si Rhea na wala na siyang Naunang nagising ang mag-aama niya, kaya bumangon na rin siya. Naabutan niya mga ito sa kusina na mukhang naghahanda pa lang ng agahan. Mami, gising ka na. Good morning po. Bati sa kanya ni Don. Good morning, anak. Anya saka tumingin sa gawin ni Damian. Abala ito sa paglalagay ng mga kubyerto sa hapa. Mami, nagluto na po ng breakfast si Daddy Doc. Mamamasyal daw po kami ngayon. Pero hindi ka po kasama kasi may pupuntahan ka raw po, Mami. Huwi ka naman ni Daniel. Ngumiti lang siya at hindi na nag-react pa sa pagsisinungaling ng asawa niya. Dumulog na siya sa hapag at patay mali siyang kumain. Saan ka po pupunta, Mami? Sayang naman po kung hindi ka kasama. Pangungulit na sabi ni Don. Bakit hindi mo tanungin ang daddy mo, anak? Alam niya kung saan ako pupunta. Sarkastikong sabi niya. At doon lang nagtagpo ang mga mata nila ng kanyang asawa. Umigting ang panga nito, ngunit hindi naman nagsalita. Tapos po pala, Mami, hindi na po namin siya second daddy. Siya raw po yung totoong daddy namin ni Don. True po ba yun, Mami? Tumitig siya sa anak niyang lalaki at masuyo itong initian. Kailan ba nagsinungaling ang daddy mo, anak? Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. So, totoo nga po ni siyang daddy namin. Wow! But, Mami, bakit po kayo naghiwalay ni Daddy tapos ikakasal na naman daw po kayo? Bakit hindi niyo itanong sa daddy niyo? Marami siyang alam eh. Tugon niya. Rian. Sambit nito sa pangalan niya at parang nagtitimpi na ito sa galit. Ibinaba niyang kubyerto sa tumayo. Saan ka po pupunta, Mami? Tanong ni Daniel. Kailangan ko nang umalis. Baka malita ko sa pupuntahan ko. Anya na ikinakunot ang noo ni Damian. Po? Ba't hindi ka pa tapos kumain, Mami? Nagtatakan sabi ng anak niyang babae. It's okay non. Kakain naman ako kung saan man ako pupunta. Enjoy na lang kayo sa pamamasyal ng daddy niyo ha. Wika niya at umalis na rin agad. Sige, kung gusto mo lagi tayong ganito, pagbibigyan kita. Bulong niya ng makalayo at inis na tinapunan ng pinto ng dining room. Sa bahay ng mga magulang siya nagtungo. Naabutan pa niyang bunso niyang kapatid.
Ate, nandito ka pala. Tuwan-tuwa ito na makita siya. Lumapit si Zachary sa kanya at humalik sa pisngi niya. Papasok ka na ba? Usisa niya sa kapatid. Yes, bakit hindi mo kasama mga pamangkin ko, ate? Kasama naman nilang daddy nila. Mamamasyal lang mga yon. Sige na, lumakad ka na, malilate ka niyan. Sige po, ate. Nasa office sila mami at daddy. Tumango lang siya at nagtungo na sa mga magulang. Nakangiting sinalubong naman siya ng mami niya. Kumusta naman kayo, anak? Oh, parang kailan lang kami dumalaw dito Pero hindi po kami okay ng asawa ko. Anya at pabagsak pa siyang umupo sa sofa. What happened? Nag-aalalang tanong ng kanyang ama. Sinabi ko na po tungkol sa mga bata. Nagalit sa akin at hindi ako pinapansin. Napahilot siya sa sentido. Anak, hindi mo naman sana iniisip na maghiwalay kayo ng asawa mo, di ba? Umiling siya. Hindi po, mami. Hindi naman po ako ganun ka-selfish. Alam na rin po ng mga bata at wala rin po akong pakialam kahit hindi na kami magkabati ng asawa ko. Pwede kaming manatili sa isang bubong para na lang po sa mga bata. Yan din talagang gusto ng kakambal mo, ang mabuong pamilya niyo. Uwi ka ng mami niya. Hindi ko na po sinabi kay Damian ang tungkol dyan. Pero mag-usap kayo ng asawa mo. Kung kaya pang ayusin ay gawin niyo, anak. Kung lagi kayong ganyan ay mabilis kayong magsasawa sa isa't isa. Ang mga lamat na pinipilit takpan ay patuloy na lalaki hanggat hindi hinaharap ang pinagmulan nito. Paalala sa kanya ng daddy niya. Paano namin maaayos kung iniiwasan niya ako? Samantala, natuloy man ang pamamasyal ng mag-ama, kalahati naman ng atensyon ni Damian ay naiwan sa kanyang asawa. Hindi mawala sa isip niya ang nangyari kanina. Tila unti-unti siyang inuusig ng konsensya dahil sa ginawa niya, lalo na sa pagsisinungaling niya sa mga anak. Pag-uwi nila sa bahay ay wala pa rin si Rian, kaya siya na muna nagpalit ang damit ng kambal. Pagkatapos ay pinagsyesta niya mga ito. Ngunit lumipas sa mga oras, nagising ng kambal at nakapaghanda na rin siya ng hapunan, ay hindi pa rin dumarating si Rian. Si Mami po, Daddy Doc. Hindi pa po siya uuwi ngayon? Tanong ng anak niyang babae. Uuwi naman si Mami pero baka mamaya pa. Malambing na sagot niya. Masuyo niya itong hinalikan sa noo. Saan po ba talaga nagpunta si Mami, Daddy? Usisa naman ni Daniel. Baka nasa bahay ng grandparents niyo. Tatawagan ko si Lola Jessa niyo. Kinuha niya ang cellphone sa bedside table at tinawagan ang biyanan niya. Ilang segundong nakalipas ay sumagot naman ito. Hello, Damian? Mami Jessa, nasa bahay niyo po bang asawa ko? Hindi pa po kasi umuwi si Rian. Nandito nga siya, iho. Hindi ba nagpaalam sa'yo na dito na muna raw siya? Uuwi naman daw siya bukas. Tugon ito. Nakahinga siya ng maluwag sa narinig. At least, alam niyang safe naman ito. Nakalimutan po yata ng asawa ko, Mami. Sige po, salamat. Paalam niya. Nasa bahay po ni na Lola at Lolo si Mami? Tanong ng panganay niya, tumango siya't ngumiti. Uwi bukas ang mami niyo kaya kumain na tayo. Hindi siya agad dinalaw ng antok ng gabing yon kahit pa alam niya kung nasa ng asawa niya ay napuyat pa rin siya. Daddy, si Mami po. Bungad na tanong ni Don nang maabutan niyang nasa sala ito kasama ang kuya nito. Doon na po tayo kumain ng breakfast pero hindi ko pa rin po nakikita si Mami. Kunot noong sambitidan niya. Napahinga siya ng malalim. Tatawagan ko siya mamaya. Ngayon, sasama muna kayo sa klinik. Usal niya. Napangusong kambal bago dahan-dahan tumango. Aminado siyang nagagalit siya, ngunit natutunaw yon tuwing napapatingin siya sa kambal. Hindi niya dapat hayaan na mawala ang ina ng mga anak niya. Goodness, hindi naman niya sinasagot ang mga tawag ko. Problemadong saad niya. Napapasabunot na siya sa kanyang buhok. O dapat ang nagagalit at hindi siya Hanggang sa nagpasya siyang pumunta na lang sa bahay ng mga biyanan niya kasamang kambal. Nandito pa kaya si Mami? Mamaya niyan, Daddy, nasa bahay na po siya. Nakangiting usal ni Daniel habang hawak niyang kamay nito. Nasa bisig naman niya si Don. Let's see, son. Nang makapasok sila sa loob ay saktong dumapon tingin niya sa babaeng naglalakad pababa ng hagdan. Hindi man lamang nag-react ang puso niya. Nakapagtataka lang dahil tuwing nakikita niyang asawa niya ay bumibilis ang tibok ng puso niya. Mula sa kaliwa nila ay lumabas ang kamukha ng asawa niya.
Nang balingan niya ito ay doon lang kumabog ang dibdib niya. Seems like she's my wife. Mahinang bulong niya. Nagtagpong paningin nila at kumunatan noon ito. Mommy! Si Daniel ang unang lumapit at hindi nga siya nagkamali. Miski ang mga anak niya ay alam na alam kung sino ang mami ng mga ito. Si Mommy na yun, Daddy! Hi po, Tita Lian! Ibinaba niya si Don, kumaway pa ito sa tiyahin bago lumapit sa ina. Mommy, na-miss mo kita agad. Bakit naman po hindi ka umuwi kagabi? I'm sorry anak. Wala ka na po bang balak umuwi, Mommy? Ay, uuwi naman po si mami. Nakaluhod na ito at parehong niyakap ang mga anak nila. Napatingin siya sa kakambal ng asawa niya. Dahan-dahan itong humakbang palapit sa kanya. Nakakrus sa magkabilang braso nito at masama ang tingin. I heard what happened. Malamig ditong sabi sa kanya. Alam na niya kung ano ang pinagkaiba ni Rian sa kapatid nito. Ang asawa niya ay masyadong mainhin kumilos. Yung tipong parang hindi makabasag ng pinggan. May lambing din ang boses ito sa tuwing nagsasalita. Dahilan upang mas lalo itong magmukhang inosente sa paningin ng iba. Ngunit kabaligtaran nito ang babaeng kasalukuyan niyang kaharap. Para itong isang mabangis sa tigre na anumang oras ay handang lapain siya ng buhay. Kaya ako nandito para makausap ko ng asawa ko. Anya, umikot ang mga mata nito. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka pakakasalan ng ate ko. Lian, tawag ng kakambal nito. Sinusundo ka ng pamilya mo, sis. Dapat sumama ka na sa kanila. Wika nito at yumakap pa sa mga pamangkin. Tinignan niya si Rian. Umuwi na tayo. Akala ni Damian ay tatanggi pang kanyang asawa pero sumama naman ito sa kanila. Umalis din sila pagkatapos niyang batiin ang mga magulang nito. Sa kabilang banda, tahimik pa rin si Rian. Nag-iiwasan sila ng tingin ng asawa niya. Ngunit ito pa rin ang unang bumasag sa katahimikan nila. Kung hindi ka namin sinundo, may bala ka pa bang umuwi sa bahay natin, Rian? Maingat itong tanong. Nandito mga anak ko, Damian. Kahit hindi tayo bati, uuwi pa rin ako. Para sa mga bata. Seryoso niyang sagot bago napatingin sa kambal na masayang naglalaro sa sala. Sandaling natahimik si Damian. Tanging mahihinang tawanan lang ng mga bata ang pumuno sa pagitan nilang dalawa. Para lang ba talaga sa mga bata? Mahina nitong tanong. Napakurap siya. Dahan-dahan niya itong nalingon. Ngunit agad ding umiwas ng tingin. Wala nang nagsimula tayo magtalo. Pakiramdam ko, pareho na lang tayong nagpapakumbaba para lang hindi tuluyang masira ang relasyon natin. Dagdag nito. Akala ko ba galit ka sa akin, Damian? Nasaktan ako, pero hindi na ako galit. Nag-angat siya ng tingin dito. Wala siya nakitang panunumbat sa mga mata nito. Pagod lang at lungkot. Hindi ko tinago ang kambal dahil gusto kitang saktan. Nanginginig niya saad. Natakot lang talaga ako. Napapikit sandali si Damian bago marahan tumango. Mali man na naging desisyon mo nun. Hindi ibig sabihin na wala na tayong pagkakataong ayusin ang lahat. Ayokong lumaki ang mga anak natin sa pamilyang puro tampuan at pananahimik. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata niya. Pero paano kung hindi na natin maibalik sa dati? Na tinanggap agad natin ang isa't isa kahit wala pang pagmamahal. Dahan-dahan lumapit si Damian hanggang sa halos isang hakbang na lang ang pagitan nila. Some broke things cannot return to what they used to be. But that doesn't mean they can't become better. Marahan itong hinawakan ng kamay niya. Pagsimula tayo ulit, Rian, hindi bilang dalawang taong nasaktan, kundi bilang mag-asawang pareho pang gustong lumaban. Niyakap siya ng asawa habang tahimik siya lumuluha. Thank you, Damian. At parang hindi kita kayang mawala na lang basta, Rian. I think I'm falling for you. Pulong nito. Naramdaman pa niyang pagkarik nito sa sentido niya. Ako rin. Pag-amin niya. Kumalas ito sa yakapan nila. Pinagsaluhan nila ang isang mainit at matagal na halik. Isang halik na puno ng pag-amin, pangungulila at panibagong simula. Isang araw, nagtungo sila sa Hacienda El Bajo upang maipakilala na rin ni Damian ng mga anak niya. Welcome sa aming hacienda, Don, Daniel, and Rian.
Nakangiting welcome niya sa mag-ina niyang namamangha sa laki at lawak ng asyenda. Ang big po ng asyenda niyo, Daddy. Parang gusto ko po magstay na lang dito. Komento ni Don. Binuhat niya ito at inakay na sina Daniel at Rian. Sa malawak na receiving room ay nandoon ang mga pinsan niya. Si Alamid na ngumisi pa sa kanya habang nasa kanduan nito ang anak na lalaki. Sa apat silang magpipinsan ay silang dalawa pa lang ni Ala ang nakahanap ng pamilya. Samantala si Zandro ay ine-enjoy pang pagiging single nito. Hindi lang siya sigurado kung may balak ding mag-settle down ng panganay nilang si Kuya Eros. Welcome sa inyo! Magiliw na sabi ni Tita Ana, ang asawa ng Tito Zaldi niya. Ang mga ito ang mga magulang ni Alamid. Ang mga ito rin ang namamahala sa asyenda. Hi Tita, Tito! Nakadalo naman ang mga ito sa kasal niya, kaya hindi na niya kailangan pang ipakilalang asawa niya. Si Daniel Revenat, Reyadon po pala, anak po namin. Anya sabay akbay sa asawa. Kumusta po, Tita, Tito? Nagmano si Rian at binulungan ng mga anak. Bless po! Chorus ng kambal. Pagkuway itinuro niya mga pinsan niya at walang kahiya-hiyang nakipagkilala ang mga anak nila. Nako Kuya Eros, naunahan ka ulit. Sunod na yan si Sandro kapag hindi ka pa naganap ng mapapangasawa mo. Komento niya, subalit sinaman lang siya nito ng tingin. Sige, magpapaubaya muna ako. Kapag ikinasal na itong si Kuya Eros, saka ako susunod. Sabat ni Sandro na nakipag-apir pa kay Alamid. Napailing naman si Tita Ana. Baka ikaw rin, Sandro. Pali mo iho. Tinaguan ka rin ng anak. Nako, Tita Ana, imposible po yan. Wika nito at todo iling pa. Nilingon naman niya si Rian. Nakangiting pinapanood nito ang kakulitan ng pamilya niya. Kilala mo na sila, di ba? Tumango ito. Ang gagwapo ng pinsan mo, nasa lahi na ninyo talaga. Pero alam mo, Damian, mas gwapo yung panganay niyo. Siya naman ang napailing sa tinura ng asawa. Ganyan din ang sinabi ng asawa ko, pinsan. Di ko alam kung bakit kung sino pang may malakas na dating dito sa atin, siya pang zero love life. Singit ni Alamid. Natawa si Zandro sabay turo sa nakatatanda nilang pinsan. Shut up! Iritadong sigaw nito. Tito Eros, sino po sinashut up mo? Ako po ba? Inosenteng tanong ng kanilang prinsesa. Ah, wala yun, baby. Wika nito at saka hinalikan sa pisngi ang anak nila. Ay nako, paupuin mo muna ang asawa mo, iho. Magiliw na sabi ni Tita Ana. Nagkaroon sila ng masayang bonding ng araw na yon at tuloy-tuloy na ang magandang samahan nilang mag-asawa sa mga sumunod pang araw. At isang araw naman, dinala sila ni Damian sa isang sikat na restaurant. Damian, hindi mo naman kami kailangan dalhin dito sa restaurant. Pwede naman ako magluto ng hapunan natin na. Sabi ni Rian. Bakit hindi Rian? Gusto ko kayong itreat ng mga anak natin. Di ba, Dan at Don? Gusto niyo kumain dito? Tinong nito sa mga anak nila. Opo, Daddy. Maganda po dito. Oo nga, ang ganda ng crystal lights nila oh. Pero mas maganda po yata dun sa itaas, Mami. Look ko. Tumingala naman siya. At saka, agree din naman ng baby natin. Anito? Sabay himas sa malit na impis ng tiyan niya. Tinawanan niya ito. Totoong may baby na ulit sila. Magdadalawang buwan pa lang ang ipinagbubuntis niya. Pero halatang excited ng kanyang pinakamamahal na asawa. Tara na nga, gutom na kami ni baby. Habang kumakain sila ay napapansin niya si Damian. Kanina pa nito hawak-hawak ang kamay niya kung saan suot niya ang wedding ring nila. Nireserve din ni Damian ang rooftop para sa kanila. Kaya solo nila ang buong lugar. Love, kanina ka pa, busog ka na ba? Kaya pinaglalaroan mo na yung kamay ko? I want to give you a ring, love. Ha? Para sa naman? Nagtataka niyang tanong. I want to marry you again, Rian. Ano? Kailangan pa ba yun? Kasal na tayo, Damian. Isa pa okay na sa akin tong wedding ring natin. But I want to give you a precious ring as a symbol of my love. At gusto kong humarap ulit sa altar kasama ka. Mga nga kung ikaw lang mamahalin ko, Rian. Nag-init ang pisngin niya sa sinabi nito. Sige na nga, magpakasal na ulit tayo nang walang nagdidikta sa atin. Magpapakasal tayo dahil yun ang gusto natin. Sabi niya, tumayo ito at unti-unting nawala ang ngiti niya sa labi nang lumuhod ito sa harapan niya. Damian. Wow, Daddy. May wedding ulit kayo ni Mami.
Sigaw ni Daniel. Yay! Finally, present na ako sa wedding nila Mommy at Daddy. Segunda naman ni Don, ngunit puno ng pagkain ng bibig nito. Don! Natatawang tawag niya sa anak bago binalingan ng asawa. May singsing na nga agad eh. Ay nako. Inilahad na niya ang kamay at ininguso yun. Pagkatapos itong isuot ang singsing, hinalikan pa nito ang likod ng kamay niya. Tumayo ito at iginiya rin siya patayo. Kiss na po kayo agad, Mommy, Daddy. Tatakpan na po namin ang ice namin ni Kuya. Kapwa silang natawa sa suwestyon ng kanilang prinsesa. Buong puso nilang sinunod yon bago lumapit sina Don at Daniel upang yakapin silang dalawa. I really love you, Rian. Bulong ng kanyang asawa. Mahal din kita, Damon. Salamat sa lahat. I love you, Mommy. I love you, Daddy. Chorus ni Don at Daniel na pareho nilang niyakap. Ikinasal nga sila ulit at sa puntong yon ay parehong kagustuhan na yon ng kanilang mga puso. Matatawag na tadhana ang nangyari sa kanila ni Damon. Hindi man sila nabigyan ng pagkakataong magsama noon at inakala nilang doon na natapos ang lahat. Hindi pala yon ang wakas. Simula pa lang pala yon. Isang ugnayang magbabalik sa kanila sa tamang oras upang piliin ang isa't isa ng may mas malinaw na dahilan. At iyon ang kanilang mga anak na sina Daniel Reven at Rhea Don. Ang mga ito ang matibay nila koneksyon. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!